Ang digmaan ay naging parang baha, matagumpay na nabutas ng mga puwersang Ukranyano ang isang malaking dam ng Rusya. At ang resulta ay napakalubha. Literal na nalunod ngayon ang mga tropang Ruso habang pinutol ng baha ang mga daanan ng supply at libu-libong sundalo ang napilitang lumangoy para sa kanilang kaligtasan. Hindi ito haka-haka. Mismong mga sundalong Ruso ang nagkumpirma ng pagbaha sa kanilang panig at nagpost sila ng pabigla-bigla tungkol sa kung paano lubog na sa tubig ang kanilang mga pwesto. Ang laki ng butas, mga 13 talampakan ang lapad, ay hindi kayang kontrolin ng mga lokal na awtoridad. Ang operasyong ito ay tumama sa pinakamahinang bahagi ng lohistika ng Rusya. Sinira ng pag-atake sa dam ang mga sentro ng supply, binaha ang mga trench ng Ruso, at napilitang lumihis ng daan-daang kilometro ang mga truck at convoy ng gasolina. Hindi rin maikakaila ang aral na moral. Ang taktikang pag-ataking ito ay pagtatanggol ng Ukraine sa sarili nito. Isang mahalagang aral ang natutunan mula sa ekoterorismo ng Rusya nang pasabugin ang Kharkivka Dam noong 2023. Malinaw ang mensahe. Si Putin ang nagpasimula ng pagbaha. At ngayon ang digmaan ay nilulunod ang sarili niyang hukbo. Gusto niyo bang marinig ang pinakamabangis na kabalintunaan? Binura ng pagbaha ang depensa ng Rusya. Ang mga trinsera, bunker, at minahan sa hangganan ay naging malambot na lupa at putik. Kaya imposibleng mapanatili ng mga sundalong Ruso ang kanilang posisyon. Panoorin niyo to. Yan ang posisyon ng punong Encina. Ganyan yan, posisyon Encina. Natapon ang tubig at umapaw sa pampang, binaha ang buong kalsada. May sasakyang naipit sa tubig at hindi makaalis. Narito ang sasakyan sa tubig. Hindi ito makalabas. Ganito kaawa-awa ang kalagayan ng tawiran. Basang-basa na ang paa ko. Tara na. Inilakad namin siya. Basta ang mga paa mo, tara na. Ayun na, Natasha. Ganyan yan, Natasha. Pagkasira ng Belgorod Dam, mula infantry naging marines kami agad. Maswerte pa rin kami. Sa katabing posisyon, binaha ang buong lungga pati mga kagamitan. Yan ang dulo, yung aming blindage. Nalubog sa baha ang aming lungga matapos mabutas ng mga butas ng coke ang dam. Iyan ang aming lungga, binutas ng mga kokos ang dam, kaya binaha ang lahat. Kinuha namin ang maliligtas. Basta lahat alam ko paano patuyuin. Ganyan talaga. Ganon talaga. Nagsimula ito noong Oktubre 24 nang ilunsad ng ika-16 na Army Corps ng Ukraine ang operasyong Hang in Their Dam. Hindi ako nagbibiro, iyon talaga ang pangalan. Nagsimula ang operasyon gamit ang 6 na long-range HIMARS rockets na pinaputok mula Ukraine at tumama sa Belgrade Reservoir Dam noong Sabado. Ayon sa lokal na medyang Ruso, iniulat na may 2 o 3 direktang tama. Nasira nito ang kalsada sa dam, isang gate, at technical na gusali sa paligid. Masamang balita ito para sa istruktura ng dam. Dahil, sa totoo lang, ito ay dam na itinayo pa noong panahon ng Soviet. Kailangan ko pa bang sabihin? Habang natatakot ang mga leader ng Russia, muling umatake ang puwersa ng Ukraine. Kinabukasan mismo. Sa pagkakataong ito, gamit ang mga kamikaze drone, dito na hindi na nakontrol ang tagas. Kaya binahan ng tubig ang mga posisyon ng Russia sa paligid. Pagkasira ng Belgrade Dam, mula infantry naging marines kami agad pero sinuwerte rin kami. Lubusang binaha ang buong lungga at lahat ng kagamitan sa katabing posisyon. Nakikita mo ang mga video, tulad ng napanood mo lang, na nagpapatunay na hindi lang ito basta-bastang pag-atake. Ang militar ng Ukraine ang nagsagawa nito bilang paghihiganti. Isa itong taktikal na desisyon. Tinamaan ng pagbaha ang Russia sa mga pinakamahinang aspeto nito. Logistika, mobilidad, at depensa. Ang Belgrade ay pangunahing himpilan at supply ng Russia sa hilagang silangang Ukraine. Lalo na para sa mga operasyon sa Kharkiv, Sumy, at kalapit na harapan. Ibig sabihin, ang pagbaha ng Ukraine
ay pumipilit sa mga supply, convoy ng gasolina, at armored vehicles ng Russia na lumihis ng dosenang o daan-daang milya mula sa dati nilang ruta. Pinapabagal nito ang supply sa harapan, kaya nabibigyan ng oras ang mga sundalong Ukrainian para magamit sa kanilang kalamangan. Bukod pa rito, marami sa mga kagamitan ng Russia sa rehiyon ng Belgrade ay tuluyang nasira dahil naipit ito sa baha. Hindi na gumagana ang mga truck, basa na ang mga bala, at halos wala ng silbi ang ibang base dahil sa pagbaha mula sa dam. Maraming tawiran sa ilog na ginagamit ng militar ng Russia ang nasira. Kita mo, nitong mga nakaraang taon ng digmaan. Naging pangkaraniwan na ang mga pansamantalang pontoon bridge at tawiran sa putikan sa hangganan. Ngayon, dahil sa pagtaas ng tubig, hindi na madaanan ang mga tulay kaya nahihinto ang paggalaw ng mga reinforcement at armor. Pinaka-ikinababahala ni Putin ang posibleng maging pagkakataon ito para sa panibagong kontra-opensiba ng Ukraine, gaya ng sa Kursk. Nagtayo ang Rusya ng mahahabang trinsera, bunker, at minahan sa mga rehiyon tulad ng Belgrade para hadlangan ang kontra-opensiba ng Ukraine. Dahil sa pagbaha, nabura ang mga depensa. Maputik at mahina na ang lupa ngayon. Hindi makapanatili sa pwesto ang mga sundalong Ruso dahil sa lupa. Pero hindi rin ibig sabihin nito na magagamit agad ng Ukraine ito bilang kalamangan sa kanilang kontra-opensiba. Tulad ng narinig nyo na siguro, walang pinapanigan ang kalikasan. Kung mahirap para sa mga sundalong Ruso kumilos sa maputik na lupa, magiging mahirap din para sa puwersa ng Ukraine magsagawa ng opensiba. Gayunpaman, maganda na ngayon ay kailangan ng ilaan ng Russia ang ilan sa kanilang mga resources para muling ayusin ang mga depensang posisyon na ngayon ay mahina na. Pero ang pinakamahalagang panalo dito ay, syempre, naipit at nahiwalay ngayon ang mga sundalong Ruso na tumawid sa ilog mula sa kanilang pangunahing base. Hindi sila madaling makabalik o mapadalhan ng supply. Alam na ng unit ng Ukranya ang tindi ng hirap ng mga sundalong Ruso sa operasyong ito. At kaya naman hindi talaga nila nilalabanan ang mga ito. Sinabi nilang hinihintay na lang nilang sumuko ang mga sundalo dahil wala nang paraan ang mga Ruso para makatakas. At malapit na rin silang maubusan ng gasolina, pagkain at tubig. Malaking tulong ito para sa programa ng pagpapalitan ng mga bilanggo ng Ukraine. Dahil mas maraming bilanggo ng digmaan ang makuha ng Ukraine, mas mataas ang tsansa na papayag ang Russia sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Ligtas nang sabihin na nailagay ng operasyong ito sa alanganin ang mga puwersa ng Russia. Makikita natin ito kapag tiningnan kung paano tumugon ang mga opisyal ng Russia. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal, inamin ng gobernador ng Russia sa rehiyon ang pag-atake at sinabing maaaring lumala pa ito sa kanyang mga mamamayan. Malaki ito dahil hindi karaniwan sa mga opisyal ng Russia na kilalanin ang Ukraine sa anumang tagumpay sa pag-atake. Ngayon, ginagamit ng maraming Russians ang pag-amin na ito para akusahan ang Ukraine ng sinadyang sakuna na ipinapataw sa mga sibilyang Russian. Pero alam mo, si Putin lang ang may kasalanan dito. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Ang taktikal na pag-ataking ito ay pagtatanggol sa sarili at isang direktang aral na natutunan ng Ukraine mula sa ginawang ekoterorismo ng Russia na isinagawa ni Putin noong Hunyo ng 2023. Noong panahong iyon, pinasabog ng puwersa ng Russia ang Kharkov Dam. Alam natin ito dahil literal na kontrolado ng Russia ang dam mula nang magsimula ang pananakop na ito noong 2022. At bukod pa dyan, ipinapakita ng satellite at seismic data na ang pagsabog sa dam ay nangyari sa loob, hindi sa labas. Ibig sabihin, may naglagay ng pampasabog sa loob ng dam para siguradong sumabog ito ng buo. Ngayon, hawak ng mga Ruso ang dam na ito. Kaya pahulaan ko sa inyo kung sino ang taong iyon. Nang pasabugin ng Russia ang dam na ito, binaha ang malalaking lugar at maraming sibilyan ang namatay. Ginawa ito ni Putin dahil alam niyang mabilis ang kontraopensiba ng Ukraine at mahina ang puwersang Ruso sa rehiyon. Pinasabog ng Russia ang dam at binaha ang lugar para pabagalin ang opensiba ng Ukraine at makaatras sila agad. Kabaliigtaran, ang pag-atake ng Ukraine sa Belgrade Dam ay mas tinuturing na target militar. Ginamit ng mga puwersang Ruso ang dam bilang ruta ng lohistika at depensa na tumutulong sa kanilang pambobomba sa kabila ng hangganan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang dam upang maantala ang mga rutang militar. Ang pag-atake ng Ukraine ay isang taktikal na hakbang.
hindi isang makataong sakuna. Sandali, iwan muna natin ang legalidad at pag-usapan ang moralidad. Ang Ukraine ay dumanas ng sinadyang pagsira sa kanilang mahahalagang infrastruktura ng mga puwersa ng Russia. Kahapon lang, muling umatake ang Russia sa isang ospital ng mga bata. Ngayon, bilang tugon, tinamaan ng Ukraine ang isang maliit na dam na militarisado. Hindi ito paghihiganti, kundi pagtatanggol sa sarili. Pinasabog ng Russia ang dam para parusahan at hadlangan ang Ukraine. Pinasabog ng Ukraine ang isang dam para protektahan ang mga mamamayan at itulak ang digmaan pabalik sa Russia. Para sa akin, magkaiba talaga ang mga motibo niyan. At para sa lahat ng gusto pa ring pag-usapan, ang humanitaryong sakuna sa Russia, ang dapat ninyong sisihin ay si Putin. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi mga sundalong Ruso mismo na lumalaban para sa Russia. Isang sundalong Ruso sa video ang nagsasabing bawat opensiba ng Russia ay nagre-resulta sa pagkamatay ng 70% ng kanilang infantry. Pakinggan ninyo ito. Dahil ano pa nga ba ang magagawa? Kasi ganito yan, pwedeng maglaban-laban ang mga tao. Halimbawa, may 100 tao na pumasok sa isang grupo, isang posisyon lang ang bakante, pero 5 lang ang makakalabas. 5 kasi kalahati sa kanila ay umaalis, tapos pinapatay sila ng kasama nila. Sa ibaba, ayos pa lahat. May darating pa. Ganyan talaga ang tao, kapag may nagtangkang tumakas, agad babarilin. Magkaibigan na kami. Kaibigan ko lang siya, parang normal lang siyang tao, pero putya, kailangan ko. Wala nang ibang paraan, wala ka nang mapupuntahan, ikaw o sila lang. Wala nang magagawa, i-reset mo o i-reset ka. Ganun talaga. Ikaw ay na zero, ganun talaga. Kung mahalaga kay Putin ang mga nagsasalitang Ruso sa Ukraine, dapat niyang itigil ang digmaan. Di pa natin napag-uusapan yung kindergarten na inatake ni Putin nung nakaraang linggo. Oh, guess mo kung ano, nasa Kharkiv iyon. At karamihan ng mga bata sa eskwelahan na iyon ay nagsasalita ng Ruso. Sabi ni Putin, sinimulan niya ang digmaan para protektahan ang mga nagsasalitang Ruso sa Ukraine. Pero hindi tugma ang kilos niya sa dahilan niya. Sinimulan ni Putin ang digmaan at ngayon, kailangang lumaban ang Ukraine para masigurong may matitirang bansa. Yan lang ang update ko para sa inyo ngayon. Kung nagugustuhan ninyo ang mga update na ito, nagsimula kami kamakailan ng Substack. Nakasulat lahat ito. Kaya mas madali para sa amin na maibigay sa inyo ang mga balita sa pinakanapapanahong paraan. Kaya siguradong tingnan ninyo ito. Ito ang unang link sa description.